Ipinaabot ng mga mambabatas sa mga ahensya ng pamahalaan ang iba't ibang rekomendasyon para sa mas pinalawak pa ang saklaw para mas mapalawak pa ang saklaw ng Kalinga program na tutulong sa mga Pilipino sa oras ng krisis. Ang detalye ay hahatid ni Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Sophia, target ng ad hoc committee meeting ng Legislative Energy Action and Development Council na marinig ang mga suhestyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga mambabatas. Hinggil nga dito para nga mas mapaayos pa ang bersyon nitong House Bill number 8834 o ang Kalinga Bill. Nakatutok ang mga rekomendasyon sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng supply ng langis, tulad na lamang ng pagkain, transportasyon at negosyo. Sa kauna-unahang pagpupulong ng ad hoc committee para sa lead counsel ng Kamara, binigyan diin ng mga mambabatas na pinakamatinding natatamaan nitong krisis ay ang mga pamilyang Pilipino na pilit pinagkakasya ang kita. Anilay hindi lamang nararamdaman ang epekto ng oil price hike sa mga gasolinahan, kundi sa mga pang-araw-araw na gastusin ng pangkaraniwang mamamayan. Ayon kay APEC Party List Representative Sergio Daguok, kinakailangan na makita ang refleksyon sa lokal na pamahalaan ang price cost sa mga cost-cutting measure na ginagawa ng national government. The local government unit should see to it na yung pump price nabawasan ng 6 pesos. Pag sinabi na itong goods na to and services ay nabawasan dahil tinanggalan or sinuspend natin yung some taxes, dapat the amount being reduced by the national government through BIR should reflect the actual cost. So yan yung authority na ibibigay natin sa DILG kasi sila yung nandoon sa baba. Binigyang diin din ni Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang buong listahan ng mga Pilipinong apektado ng supply ng langis, lalo na mga pampublikong motorista. Anya, dapat magkasundo rin ang DSWD at LGU para maabot ang mga benepisyaryong higit na kailangan ng ayuda. The degree of participation that is required from the LGUs is that they themselves have to also dip into their funds, because after all, they're the recipient of national tax allotment. They cannot just sit idly by while the national government is draining all its resources towards these ayuda programs, while the local government units are sitting pretty implementing it, but without necessarily contributing. Samantala, kapakanan para sa mga manggagawa naman ang binigyang kahalagahan ni Gabriela Party List Representative Sara Elago. Binigyan din ni Elago ang pagkakaroon ng mga wage relief lalo sa mga manggagawang nawalan ng trabaho sa panahon ngayong kasabay ng mga nararanasang hamon sa bansa. Giit niya, dapat rin maisama sa cash assistance itong mga MSMEs para matulungan sa hanap buhay tulad na lang ng mga programang na-implement noong pandemya. Meron tayong mga ganong proposals para maikonsidera na maisama dun mismo sa language ng batas. Para hindi lang po napakalawak, very broad ang sabi, direct cash assistance. No? Pero iba kasi yung epekto ng wage relief. No? Maaari niyang matugunan yung puwang na nalikha ng pagtaas ng presyo ng bilihin dun sa pagiging mababa ng sahod. Sophia, itong Kalinga Bill na inihain ni House Speaker Faustino Bojidi III at House Majority Leader Sandro Marcos ay kilala rin sa tawag na komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance para sa mga mababatas at mga economic managers na sumuporta sa panukala. Anila, hindi ito simpleng ayuda, kundi isang konkretong hakbang para mapabilis ang aksyon ng pamahalaan sa oras ng krisis. Mula rito sa Kamara, para sa Totoong Balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.